Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang isa sa mga membro ng KOGC o Kingdom of Jesus Christ ay nagsalita na rin. Ito'y patungkol nga sa ginagawang Senate hearing sa panguna ni Senador Risa Hontiveros laban kay Pastor Kibuloy. Itong si Mary, isa itong Ukrainian na full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ. At ito nga nagsasalita na rin ito at ito'y nagpapatunay daw na itong si Pastor Kibuloy ay walang mga membro na ginagahasa. Yun ang ito nga yung panawagan din ni Mary na sana naman mabigyan ng tamang hustisya itong si Pastor Kibuloy dahil nga hindi naman daw talaga tama na tawaging isang rapist itong kanilang pastor na kanilang pinaniniwalaang sugo o anak ng ating Panginoon. Yun nga huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sabi lang, ang tangkad ng babaeng ito. Tulis pa naman masyadong ilong. Sabi ni Mary, istoryahe. Sige Mary, magsalita ka. Ilan nakakatuig diri sa Kingdom of Jesus Christ? Ay mga mag-20 na. 20 nakatuig. 20 years. 20 years. Nanay mo 12 pamilya? years as a worker. 12 years as a worker. 20 years. Naay mong mga pamilya diri tanan? Dili ako lang. Ikaw lang. Hello. O sa Bisaya diha. Ano naka-decide po kayo? Naka-decide. Naka-decide mag-worker? Oo po. Matagal ako ng member. Young people ako sa una. Tapos, and every year kasi, we have a youth camp, like youth congress. So, once I attended it, I feel that I want this kind of life. I want to dedicate my life to God. Unsay pagtan-aw nimo kay pastor, iyang karakter? Is the father actually, si Rapist. pastor, napakabuutan si sir. Rapist daw ko, Mary. Is the father na he always looks beyond who we are, and pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil kay pastor. Na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspect sa kinabuhi. Nagpago dyan me. ang hindi lang masyadong maintindihan, Mary, yung iba, yung disiplina, di ba? Ikaw, you ba understand discipline also, di ba? Parts and yan siya, parts and partial sa kingdom. Oo. Na syempre may na panahon na magawa ka ng mga mistakes. So kailangan mo yan harapin. Pero pag magpakaubos ka, madali lang yan. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, dili jud ka madugay diri. Muna akong masulti. How about the accusations that being Bisaya. Bisaya na siya ba? ano yung Tagalog Tagalog para Tagalog kayo. makakaintindi. Nakaintindi po ng Tagalog? Opo. Okay. Ano po yung inyong masasabi doon sa mga accusations kay Pastor Kibuloy? Actually kilala namin yung nag-accuse kay pastor. Sa una kami na parang same batch kami, halos kasabay kami nag full time, halos kasabay kami nag-worker. So kilala namin sila. At unlike sa akin, more sila nagstay dito sa Pilipinas. Ako kasi nag-worker ako, nag-missionary ako abroad. So sila, araw-araw ang kasama nila si pastor. Ako twice a year lang ako uuwi at pinakamatagal magstay ako ng 4 months. Which is every worker, kahit saan ka pupunta, our desire is to be here. Pero syempre dahil malaki ang gawain, pinadala kami sa iba't ibang bansa. So ang masabi ko lang na talaga, palad sila na kasama niya si pastor araw-araw. At kung masasabi nila na na-rate na sila 2012, 2013, bakit 2021 lang sila umalis? Which is hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik At pa. nagbalik-balik sila. Sabay kami umuwi sa Ukraine. Dalang parents. Nag-concert kami doon. Nag-invite sila ang kanilang parents dito. So, hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Anong panawagan mo sa kanila? Wala kami connection. Actually, nakakapagtaka kami.
na ano naman sila, nagbago ang kanilang testimonya, nagbago ang kanilang statement. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statement nila. At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano po ang dahilan, ma'am? Iba-iba nang gusto nila magkaroon ng pamilya, ayaw nila ng buhay ng missionary, ganyan. Gusto nila makipag-boyfriend, maglakwatsa sa labas. Ganyan. Nagsimula yan, Iba-iba na ang kanilang dahilan. nagsimula yan, Mary, nung Nag-pandemic. nung pandemic, wala nang travel eh. Oo. Before pandemic, every year nagta-travel tayo eh. Oh, All over the world eh. So they are with us. Nung nagta-travel kami, masaya. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Amerika, punta ka ng iba't iba. Masaya. At saka, 5-star hotel, 5-star ang pagkain, lahat. Masaya yung, yung pandemic, stop na. Wala na. Doon medyo, nakita ko nagbago na yung nila, temperament nila. Kasi, siguro sabi lang malungkot ng buhay dito. Yeah, hindi man makalabas, hindi makaklakwat siya sa mall, hindi man magawa ng gusto nilang gawin siguro. So, yun pag-uwi nila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yon ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yun ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yun. Araw-araw kasama nila si pastor, nasasabihin nila rapist. Nagta-travel pa. Nakakaloka naman. Mamulitin ko na po yung tanong. Ilang taon po kayo nung napasok po dito? Ilan taon ako na-convert o No, ilan? Pagpasok. Edad mo. Edad po nung siguro, first time na meet ko si pastor, 15 years old ako. ngayon. Huwag na. Sinasikreto na. Sikreto na. Sige, okay. Ma'am, pwedeng magtanong ulit. Ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naguhusga ngayon kay Pastor Kibuloy? Ang witnesses na galing dito, kami mga worker, kilala kami sa kanila. So, dapat, para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila nalang mag-introduce at mag-invite na taga dito ng mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements. At tinatago nila ng identity nila, nakilala naman namin sila. So, para maging fair, dapat pakinggan din kami. So, all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, the ball in their hands to decide, But now, I think it's very unfair na parang they're trying to ruin Pastor's reputation. At nakikita namin yun sa mga video, sa Congress, sa testimonya ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo na volunteer na magawa ng vlogs namin. Para, din namin, we will open up our sites so that people will have, two sides of the story. Paano ito nakaka-apekto sa inyong pagiging member dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi naman na-apekto sa amin kasi mula sa pagsimula pa lang na ministry, marami ng mga akusasyon. Lalo na yun na global at very blessed talaga ang ministry. So, napaka-malaki ang gawain ng kingdom. International na, lalong-lalo meron ng sarili media. So, syempre, dahil sa friendship din ni Pastor ay Mayor, marami mga controversies. So, hindi yan maiwasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? Dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon na pwede gawin sa isang tao para maruhin ang kanyang reputasyon at credibility. Yun ang masabi Playbook ko. yan ng kabila. Hindi dumikit yung mga akusasyon na killer, murderer, land grabber, kulto. Wala yun eh. Pero ito, if they want to ruin your reputation, talaga yung gagawin, rape. Lalo na, minor, rape.
masakit yun. Tsaka didikit yun. O, ako, I don't care kasi I am standing where I am and I know who I am. Hindi ako naepektuhan. Silang naepektuhan. Silang lugi. Pero yung nakakilala sa amin dito, pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila lahat kung sino yun. We are not living in a cave naman eh. Wala kami sa kuweba eh. O, nasa TV, nasa lahat. Ay yung mga nakusa na yun, umawit pa sa aquarium, nagsosolo pa yun. Meron ba na-hear na ang saya-saya? At 7 years, babalik-balik ka. Balik-balik nila sa rapist. Napakano sila. Pinagpala naman. So what is your short in final message today? Ay, sa nag-akusa. Sa nag-akusa. Yes. Sa nag-akusa. Yes. Ay, wala na kaming ibang message. Actually, hindi na namin gusto na makarating sa ganitong punto. But they are the one who throw the first stone. So na yun, kami magdedepensa kay Pastor. Yun. Na dapat malalaman talaga ng both sides of the story. At kung gusto nila if they want justice, then bring it to the court. That's the right place for them to receive justice. Yun ang si Mary, na isang full-time worker ng QOGC. At yun ang para rin sa akin, pwede rin sigurong ipatawag kung halimbawa gustuhin man ni Senador Risa Hontiveros, ipatawag din naman yung ibang mga membro ng QOGC. Hindi lang yung mga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Parang nangyari kay Arnie Teves, mayroong side kay Arnie Teves, mayroong side dito kay Ma'am Janice Digamo, para naman maging patas yung ginagawang investigasyon. Hindi yung puro lang yung nandoon yung sinasabi na nag-aakusa kay Pastor Kibuloy na yun nga, ginagahasa sila kung ano-ano man yung mga paratang para naman na maging patas. Hindi nga tayo kontra, mga kababayan, na ipatawag itong si Pastor Kibuloy sa Senado, pero dapat nga maging patas naman yung pag-imbestiga. Hindi naman yung makikita natin na talagang hinusga na one-sided yung pag-imbestiga, kasi nga puro mga witness laban kay Pastor Kibuloy. Kaya dapat naman ipatawag din naman ni Risa Hontiveros yung iba namang mga membro ng QOGC, kasi hindi lang naman sila yung dapat magsalita. Mga na nga yan, mga tiwalag na nga yan, pero sila pa yung parang pinapahalagahan nitong si Senador Risa Hontiveros. Yan ang kayo lang din yung bahalang humusga, Kaya itong si Mary nagsalita na rito sa issue tungkol sa sinasabing rapist itong si Pastor Kibuloy. Yan ang andito na lang muna. At hindi tayo makapag-shoutout ngayon dahil nasa biyahe tayo, nag-drive tayo, pauwi na tayo ng bahay, Yun, shoutout lang muna ako kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Carolica Wakami, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Joyce Kinis ng Singapore, kay Trabahador Mix Vlog, kay Elisa Borby, kay City Saliha Baguan, kay Robert Tawadan, at sa lahat-lahat, shoutout na lang sa inyong lahat, at once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.